Wednesdays with Wa, Episode 4. Hello mga kawawa! Ako po si Jonel Revistual at ito ang ika-4 na episode ng Wednesdays with Wa. Noong nakaraang linggo ay binahagi ni Roch Lazarte ang kanyang mga writing tips. Ngayong araw naman ay hayaan niyong ihandog ko sa inyo ang writing process na sinusunod ko bilang isang manunulat. Ito ay naimpluwensyahan din ng mga manunulat na nakilala ko sa loob at labas ng Words Anonymous. Layunin ng episode na to na sagutin ng tanong na paano nga ba ako magsisimulang magsulat? Maaari mo itong gawing gabay o maaari mo ring basagin o hindi sundin base sa iyong estilo o paraan ng pagsusulat. Una, kakailanganin mo ng ballpen at papel. Tama, kailangan mo sila araw-araw. Kailangan ay meron ka laging nakahandang ballpen at papel sa iyong bulsa, sa iyong bag, dahil hindi mo alam kung kailan ba papasok ang ideya sa iyong utak. So, kailangan mo laging maging handa para sa mga ito. Pangalawa, kailangan mong alamin kung ano ba ang hugot mo. Noong second episode ay sinabi ni Gege na ang hugot ay manggaling ka kung saan. Saan ka nga ba nanggagaling bilang isang manunulat? Ano nga ba ang mga pinapaglaban mo? Ano nga ba ang iyong advokasya? Ano nga ba ang iyong mga nararamdaman sa ngayon? O ano ba ang iyong mga pinagdaanan noon? Kailangan mo itong i-review, kailangan mo itong balikan, kailangan mong alamin kung ano ba ang mga gusto mong isulat. Isinasuggest ko rin sa iyo na mag-research ka sa issue na gusto mong talakayin o sa hugot mo para magkaroon ng mas mabigat na mga salita o mga ideya itong gagawin mong tula. At para yung thought ng magagawa mong tula ay buo at alam mo sa sarili mo na sapat yung nalalaman mo para makapagsulat ng ganitong klaseng piyesa. Kapag may pumasok ng ideya, pamagat, konsepto, mga salita sa utak mo tungkol sa isusulat mong tula, kailangan mo ito agad isulat sa papel dahil kung hindi, ay makakalimutan mo ito panigurado. Kapag naisip mo na ang topic o issue na gusto mong isulat o talakayin sa iyong tula, ay kailangan mo nang gumawa o maghintay ng tamang panahon o sitwasyon para ikay makapagsulat. Paano ba ito? Bawat manunulat ay may kanya-kanyang ritual na ginagawa bago makapagsulat. Alam man nila ito o hindi. Maaring paggising sa umaga o bago matulog sa gabi. Maaring sa inuman o sa kwentuhan kasama ang iyong mga kaibigan. Sa akin, sa biyahe ako nakakapagsulat. Ikaw, saan ba o ano ba ang mga sitwasyon na nakakapagsulat ka? Kapag naroon ka sa tamang sitwasyon o tamang panahon na yon at alam mo na at napag-aralan mo na yung hugot mo, panahon na para gumamit ka ng elevated language na na-discuss ni Louis Smith sa unang episode ng Wednesdays with Wa. Sa personal kong karanasan, ang mga ginagamit yung elevated language ay imagery at metaphor. Kung metaphor ang napili mo, for example, kailangan mong umisip ng mga bagay na sisimbolo sa naisip mong topic or napili mong talakayin sa tula mo. For example, ay depresyon ang napili mong hugot sa tula mo. Anong simbolo ang gusto mong gamitin para kumatawan sa depresyon? Sa iyong tula, maaaring mga basangunan, isang museo, o isang batang nagtitinda ng sampagita tuwing linggo, o pwede din namang ang mabagal na trapiko sa EDSA. Sa huli, ikaw pa rin ang pipili kung anong klaseng elevated language ang gagamitin mo sa iyong tula na siguradong magpapaganda rito. Kung may napili ka ng elevated language para sa tulang isusulat mo, sa example nga natin ay metapora
ang pinili ko at ang metaporang napili ko ay ang mabagal na biyahe sa EDSA, kailangan mo nang sundin yung tip na binigay ni Roch, which is to focus habang nagsusulat ka. Paano mo nga ba ito magagawa? Kung ang napili kong simbolismo ay ang biyahe sa EDSA, kailangan ang mga salitang gagamitin ko sa tulang ito ay konektado o magpapaalala sa biyahe sa EDSA. Ano ba ang mga salitang ito? Mabagal, mausok, maingay, barker, biyaheng ilalim, biyaheng ibabaw, bus, jeep, pasahero. Kailangan mong ipaalala lagi sa sarili mo na ito yung napili kong metapora o ito yung napili kong simbolismo. Kaya naman, dapat ay lagi mo siyang gagamitin doon sa tulang gagawin mo para magkaroon ng maganda o concrete na thought yung tula mo para may tema. Marami pang mga elevated languages at siguradong madidiscuss pa ito sa mga susunod pang episodes ng Wednesdays with Wa. Lagi nyo lang tatandaan na gumamit kahit isa sa mga elevated languages na ito para mas mapaganda palalo ang isinusulat nyong tula. Bigyan nyo ng break ang sarili nyo kapag na-exhaust na kayo sa pagsusulat dahil mulit-muli naman kayong makakabalik sa sitwasyon o panahon ng pagsusulat hanggat kabisado nyo na ang mga nagtitrigger sa inyo para makapagsulat. Tandaan nyo lagi sa tamang panahon at sa tamang sitwasyon. So sana ay nasagot ko ang tanong ninyo kung paano nga ba magsimulang magsulat at kung paano nga ba ito ituloy-tuloy hanggang sa matapos mo na ang tula mo. Madidiscuss pa ito ng mas detalyado sa mga susunod pang videos ng Wednesdays with Wa, kaya huwag niyong kalimutang mag-subscribe sa aming YouTube channel at abangan niyo pa ang mga susunod pang episodes ng Wednesdays with Wa. Maraming salamat sa inyo. Bye-bye!